beloved, Boss Mike, Cervera. Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga bagong nagpakalat ng maling impormasyon kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Marcos. Ayon sa DICT, nakikipagtulungan na ito sa company na Meta upang matunton at ma-take down ang mga naturang account. Magbabalita si Arnold Herrera. Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT na panalugutin ng lahat ng mapatutunayang nagpapakalat ng fake news laban sa Pangulo. Kaugnay ito ng mga panibagong kumakalat na ulat sa social media tungkol sa lumalalang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na di umano ay may stage 4 colon cancer. Is the President well? Kumusta po siya? Definitely. Mamaya po ay magkakaroon po siya, naunahan mo na ako, may bibigay pa naman akong good news, magkakaroon po mamaya ng oath-taking with the vice mayors. So wag po tayo masyado maniwala, ang dami-dami pong fake news. Kasi po ako ay binibiktima ng fake news. Tila ipinagkibit balikat naman ito ng mismong Pangulo na pinangunahan pa ang oath-taking ng mga bagong halal na opisyal ng Vice Mayors League at humarap pa sa isang courtesy call sa isang automobile corporation kahapon. Kita nyo mga kababayan ko, kung di ba naman mga hinampil tong mga DDS, ano? O dinapahiya sila. Biruin nyo mga kababayan, abay ang daming nagpo-post na magparamdam ka. Ganun o yung sinasabi nila mga kababayan eh. Bongbong Marcos magparamdam ka, ganon. O nasan na? Buhay pa ba? Mga ganun ho yung mga post nila eh. Mga kababayan ko eh. Nasan na? Merong stage 4 colon cancer na daw. Mga kababayan, lumabas ang Pangulo. Hinarap po yung mga Vice Mayor League. Mga kababayan, lahat po ng mga Vice Mayor sa buong Pilipinas ay hinarap ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano ko na lang, Benjo, lakasan mo yung volume mo. Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, hindi lang ho yun. Eto pa, may good news. May meeting po nung kahapon yata yan. May meeting po ang Pangulo sa isa pong Japanese company na magtatayo na dito, gagawa na ng kumpanya. Magkakaroon ng production ng yung pong electric vehicle na mga sasakyan na ang popondo at mamumuhunan ay galing ng Japan. Kita nyo? Mga kababayan, sa kabila ho ng paninira ng mga DDS, sa kabila ng paninira ng mga hayop na to, ang Pangulo may maganda pang mga nagagawa at mayroon pa hong mga pakikinabangan tayo. Hindi ho katulad ng mga kampo ni Sara Duterte. Puro paninira lang ng puro paninira ang ginagawa. Ayan, maliwanag. Ano sabi rito? Balikan natin. Pasok. Is the President well? Kumusta po siya? Definitely. Mamaya po ay magkakaroon po siya, naunahan mo na ako, may bibigay pa naman akong good news, magkakaroon po mamaya ng oath-taking with the vice mayors. So wag po tayo masyado maniwala, ang dami-dami pong fake news. Kasi po ako ay binibiktima ng fake news. Tila ipinagkibit balikat naman ito. Ayan, buhay na buhay. Mga DDS, mga putang ina nyo, pinapatay nyo na yung Pangulo kahit na buhay-buhay. Buhay na buhay, Ayan, buhay na buhay mga kababayan ng Pangulong Bongbong Marcos, naglalakad. Walang alalay, walang tungkod, walang wheelchair. Walang neck brace, wala. Ng mismong Pangulo na pinangunahan pa ang oath-taking ng mga bagong halal na opisyal ng Vice Mayors League at humarap pa sa isang courtesy call sa isang automobile corporation kahapon. Sa panayam sa kita nyo mga kababayan ko. Ano ngayon sila? Paano na sila ngayon? Yan ang sinasabi ko. Kaya ho mga kababayan, tama lang na usigin at panagutin itong mga nagpapakalat ng fake news dahil kakasuhan na daw. Kakasuhan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga bagong nagpakalat ng maling impormasyon tunay sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan mga kababayan, at sabi rin ni Atty. Claire Castro sa atin ngayon.
inaanyayahan ko po kayo na ipunin nyo lahat, yung mga nagpe-fake news na yan, ibigay po sa amin dahil yan po ay talagang pakakasuhan po natin. Nakita nyo mga kababayan ko, yari na kayo! Tapos bigla nang kumakambyo yung mga nagpapakalat, yung isa mga kababayan 50-50 na raw yung balita niya. Samantalang nung una, matagal na daw na alam ng marami yan. Tapos mga kababayan, eto na! Grabe, no? Ayon sa survey, 48 over 50%, hindi sang-ayon na magkaisa sina PBBM at Lenny. Ang ayaw, ang DDS. Takot, gano'n, takot, di ba? Wala. Paano ngayon ito? Ayon mismo kay Attorney Yussi Claire Castro. Sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon, inaanyayahan ko po kayo na ipunin nyo lahat, yung mga nagpe-fake news na yan, ibigay po sa amin dahil yan po ay talagang pakakasuhan po natin. Ibigay po sa amin dahil yan po ay talagang talagang kakasuhan. Kaya alam nyo mga kababayan, isa lang masasabi ko rito. Alam nyo, napapahamak na ho yung mga DDS, Yung iba kasi, sabik sa kasikatan. Gusto nilang sumikat, pero sa ganyang pamamaraan. Kaya ho ngayon, lahat na lang gagawin nila kahit mapahamak ho sila. Di po ba? Ang dami na hong mga nalaos na ganyan. Ang dami na. Sa TikTok, nasan na ho yung mga dating mga ganyang magsalita. Tignan nyo mga kababayan si Maharlika. Nasan na ngayon? Di ba? Naging basura na lang si Maharlika. Kahit na ho na anong gawin ni Maharlika ngayon Kahit magsuot na ho ng kulay puting wig, para mapansin at para daw maiba naman yung imahe, hindi pa rin na matatakpan ng wig na kulay puti yun. Yung kasiraan ni Maharlika sa mga ginagawa nila. Di ba, mga kababayan? Yun! Mga kababayan ko, may papakita ko sa inyo. Sabi nga ni eto wait lang eto, may papakita ko, wag niyong ipagsasabi to Diana Brainerd sa lahat ng mga bagong dating, Ron Reyes pwede, may papakita ko sa inyo pero wag niyong ipagsasabi wag niyong ipagsasabi. Okay lang ba? Wag niyong ipagsasabi Wag niyong ipagsasabi. Tingnan niyo mga kababayan ko. Tingnan ninyo ano sabi? Basahin niyo. Basahin niyo. Dali. Nabasa nyo na mga kababayan ko. Nabasa. Dali nga. Eto. Ipapakita ko na mga kababayan. Screenshot mo muna, boss. Eto mga kababayan ko. Ito na. Dali. Para makita nyo na ng buong buo ito. Ayop na yan, Di ko. Abangan nyo! Paano ko ba ito gagawin, Boss Mike? Dali. Dito siguro yan. Ito. Yan. Pwede na siguro yan. Nasaan ka na? Ayun.
Ayan. Oh, pwede na. Oh, pwede na yan. Oh, eto na. Oh. Kasi, syempre, confidential kasi to mga kababayan. Oh, yan na. Oh, basahin nyo na. Oh, ano sabi? Oh, yan. Dali. Ano? Malabo ba? Malabo? Oh. Ano ba yan? Di ko Nababasa na? Nababasa na? Dali. Oh, nababasa na. Oh, okay na. Nababasa nyo na siguro. Ha? Oh. Basa nyo na? Basa nyo na? Bakit ganun? Oh. Ha? Nababasa nyo siguro. Ayan na nga eh. Bakit ganun? Kailangan siguro ano eh. Oh. Oh, nakita nyo na. Ay, nako, ang hirap. Basta, mga kababayan ko, yari ang mga yan. Sa GC na lang. Oh, sige. Ito na. Ha. Sa GC na lang daw ipaskill. Wag nyo ipagsasabi, ha? Basta wag nyo ipagsasabi. Mga kababayan, eto. Eto na, ayan na. Sinend ko na. Sinend ko na sa GC. Nasa GC ba kayo? Sige, tignan nyo sa GC. Sinend ko sa GC. Tignan nyo na lang mga kababayan ko. Naku, yari talaga. Our beloved Boss Mike.